Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang paksang Renaissance. Matapos ang pagbagsak ng Constantinople sa mga Ottoman noong taong 1453 at sa huling bahagi ng gitnang panahon, nagwakas ang mga digmaan, epidemya at kaguluhang ekonomiko na nagudyat naman sa panibagong panahon para sa Europa. Maraming mga scholar mula sa Byzantine ang lumipat patungong Italia matapos ang pagbagsak ng Constantinople. Ang mga scholar na ito ay may bitbit na mga kopya ng klasikong teksto mula sa mga aklatan sa Constantinople na naging malaking tulong upang mapalawak ang pag-aaral sa klasikong Griego at Romano. Kung pamilyar ka sa pangalang Michelangelo at Leonardo da Vinci, paniguradong makakakonekta ka sa ating susunod na pag-uusapan dahil tatalakayin natin ang Age of Recovery ng Europa na kilala rin sa tawag na Renaissance. Ang Renaissance ay isang French word para sa salitang rebirth. Ito ay isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng Europa na nagsimula sa bansang Italia at pagkatapos ay kumalat sa buong Europa. Ito rin ay nagsilbing paglipat ng Europa mula sa Middle Ages patungo sa Early Modern Era. Ang Renaissance ay nagsimula noong 1350 CE, ngunit narating nito ang rurok ng katanyagan noong ika-16 na siglo. Tinuturing din itong Age of Recovery ng Europa mula sa mga masasalimuot na nangyari dito tulad ng Black Death at pagbagsak ng Constantinople. Sa kanaisa ng mga Italyano na maitaguyod ang pagkabawi ng Europa, naging interesado sila sa mga kaalaman mula sa kanilang sariling nakaraan, ang Greco-Roman. Sa panahong nakilala ang Renaissance, muling pinanatili at pinanumbalik ang mga sinaunang kulturang klasikal ng Gresya at Roma, na nagbunga ng positibo sa mga Europeo at nagsilbing daan upang magkaroon ng maraming pagbabago sa iba't ibang larangan tulad ng sining, arkitektura, eskultura at iba pa. Nagsilbing inspirasyon din ito sa mga mangangalakal dahil naging maunlad ang ekonomiya at ang eksplorasyon ay naging masigla sa tulong ng mga manlalakbay na nanguna sa paggalugad sa mundo. Bakit sa Italia sumilang ang Renaissance? Una, dahil sa Italia nagmula ang kadakilaan ng sinaunang Roma. Ikalawa, ito ay may magandang lokasyong heograpikal, kung saan ang mga lungsod-estado ay nagkaroon ng pagkakataon na makipagkalakalan sa kanlurang Asya at sa iba pang bansa sa Europa. Ikatlo, sa pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong mahusay sa larangan ng sining at masipag sa pag-aaral. At ikaapat, mahalaga ang ginampan ng papel ng mga universidad sa Italia. Si Lorenzo de Medici o Lorenzo ang Dakila na taga Florence sa Italia ang isa sa mga tumulong sa mga taong may natatanging talento sa iba't ibang larangan. Ginamit niya ang kanyang salapi upang pondohan ang mga likhang sining. Ang mga kababaihan ay nabigyan rin ng pagkakataon na maipakita ang kanilang talento sa panahong ito. Tunghayan natin ang ilan sa mga mahalagang katangian ng panahon ng Renaissance. Ang Humanismo. Ang Humanismo ang pinaka-importanteng kilusang pampanitikan na nangyari noong panahon ng Renaissance. Ito ay isang intelektual na kilusan base sa pag-aaral ng mga klasikong gawang pampanitikan mula sa Greece at Rome. Humanista ang tawag sa taong nanguna sa pag-aaral ng klasikal na sinaunang sibilisasyon ng Gresya at Roma. Ito ay nanggaling sa salitang Italian na ang kahulugan ay guro ng humanidades or humanities, partikular ng wikang Latin. Sila ay nag-aral ng liberal arts base sa mga akda mula sa sinaunang Greek at Roma na mga manunulat. Ginamit ng mga humanista noong ika-14 na siglo ang mga akda ni Cicero bilang modelo sa paggawa ng prosa at ang mga akda naman ni Virgil sa paggawa ng tula. Pagsapit ng ika-15 siglo, nagkaroon ng ibang direksyon ang kilusang humanista sa Florence. Ang mga humanista na nagsilbi bilang kalihim
para sa batasang lungsod ng Florence ay nagkaroon ng interes sa pansibikong pamumuhay. Naniniwala sila na tungkulin ng isang intelektual na magkaroon ng aktibong pamumuhay para sa kanyang estado. Dito nagsimula ang paniniwala ng mga humanista na ang pag-aaral ng humanities ay nararapat na mailapat sa pagsiserbisyo sa estado. Ang mga ambag ng Renaissance sa iba't ibang larangan. Si Francesco Petrarch ang tinaguriang ama ng humanismo dahil sa kanyang dedikasyon na hanapin ang mga nakaligtaan ng Latin manuscript at pagbibigay diin sa paggamit ng tunay na klasikal Latin. Sa kanyang murang edad, nakapagsulat na si Petrarch ng mga akdang pampanitikan at mga manuskrito na naglalaman ng kanyang ideya tungkol sa mga gawaing klasikal. Isa sa kanyang mga sikat na akda ay ang His Sonnets to Laura, na isang tula ng pag-ibig tungkol sa isang babaeng nakilala niya sa malayong lugar. Si Giovanni Boccaccio ay nakilala rin sa larangan ng panitikan. Siya ang matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang Decameron. Ito ay isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng 100 nakatatawang salaysay. Si William Shakespeare ang tinaguriang makata ng mga makata. Naging tanyag na manunulat sa ginintoang panahon ng England sa pamumuno ni Reyna Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya ay ang mga walang kamatayang dula, gaya ng Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Antony at Cleopatra, at Scarlett. Si Desiderius Erasmus ang kinilala bilang prinsipe ng mga humanista. Siya ang may akda ng In Praise of Folly, kung saan tinulugsan niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao. Si Niccolo Machiavelli ay isang diplomatikong manunulat na taga Florence, Italy. Siya ang may akda ng The Prince. Napapaloob sa aklat na ito ang 2 prinsipyo. Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan at wasto ang nilikha ng lakas. Naging tanyag ang argumento ni Machiavelli na the end justify the means pagdating sa mga aksyong politikal. Ilan sa mga tinalakay niya sa The Prince ay ang pagkuha, pagpapanatili at pagpapalawak ng kapangyarihang pampolitika bilang paraan upang maibalik at mapanatili ang kaayusan. Nakilala si Miguel de Cervantes sa larangan ng panitikan. Isinulat niya ang nobelang Don Quixote de la Mancha. Ito ay aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong medieval period. Sa larangan naman ng sining nakilala si Michelangelo Buonarroti, isang Italianong alagad ng sining, eskultor, pintor, arkitekto at makata, na kinilala bilang isa sa pinakadakilang henyo ng Renaissance. Isa siya sa pinakasikat na eskultor sa panahong ito. Ang una niyang obra maestra ay ang estatwa ni David, na isang mahalagang tauhan sa Biblia. Sa paanyaya ni Papa Julius II, ipininta niya sa Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano ang kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakabantog niyang likha ang Lapita, isang estatwa ni Kristo pagkatapos ng kanyang krusipikasyon. Si Leonardo da Vinci ay isang Italianong henyo, pintor, arkitekto, eskultor, inhinyero, inventor, siyentista, musikero at pilosopo. Ang hindi makakalimutang obra maestra niya ay ang Huling Hapunan o The Last Supper, na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang 12 disipulo. Siya rin ang may likha sa larawan ni Mona Lisa, na kilala sa misteryosong ngiti at detalyado at makatotohanang estilo. Si Rafael Santi ay tinaguriang ganap na pintor o perpektong pintor. Pinakamahusay na pintor sa panahon ng Renaissance. Kilala siya sa pagkakatugma at balanse o proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obra maestrang Sistine Madonna, Madonna and the Child, at Alba Madonna.
Ang ilan sa mga individual na kilala naman sa larangan ng agham. Si Nicholas Copernicus ay isang Polish na astronomo, matematiko at scholar. Inilahad ni Copernicus ang teoryang heliocentric. Ang pag-ikot ng daigdig sa aksis nito kasabay ng ibang planeta at umiikot din ito sa paligid ng araw. Pinasinungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob na matagal ding tinangkilik ng simbahan. Si Galileo Galilei ay isang Italianong astronomo, pisiko, inhenyero, pilosopo at dalubhasa sa matematiko. Malaki ang naitulong niya sa pagpapaunlad at paggamit ng teleskopyo. Bagamat hindi naimbento ni Galileo ang teleskopyo, pinahusay niya ito at ginamit upang gumawa ng mga revolusyonaryong obserbasyon sa kalawakan. Napatotohanan din nito ang teoryang Copernican. Si Johannes Kepler ay isang Aleman na astronomo, matematiko at siyentipiko. Ipinakilala niya ang Law of Ellipses. Sa batas na ito, ang mga planeta ay umiikot sa elliptical o hugis itlog na landas, hindi perpektong bilog, at ang araw ay nasa isa sa mga pokus ng ellipse. Sir Isaac Newton. Siya ay isang Ingles na siyentipiko, matematiko at pilosopo. Ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa kanyang batas ng universal gravitation, ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya na ang gravitasyong ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas. Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos sa panahon na kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko. Pagkus ito ay nagpapatuloy magpakailanman hanggang ang tao ay naghahanap at naghahangad ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!